Tara, pag-usapan natin ang isang kwento tungkol sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Pero, paano kung siya rin pala ang pinakamahina? Yan ang kwento ni Samson. So, paano yun nangyari? Isipin nyo, may sobrang lakas ka, parang superhero, pero meron ka ring isang malaking kahinaan. Alamin natin yan ngayon! Okay, so para maintindihan natin, balik tayo sa simula. Nung panahon yon, yung mga Israelita, kawawa sila, laging inaapi ng mga kaaway nilang Filisteo. So anong kailangan nila? Siyempre, isang hero, isang tagapagligtas. At itong hero na to, hindi basta-basta lumitaw. Ipinangako siya sa isang napaka-espesyal na paraan. Bago pa man siya ipanganak, alam na may misyon na siya. Ang pangalan niya, Samson. Okay, dahil special si Samson, may special rules din siya. Para manatili yung connection niya sa Diyos at syempre yung super lakas niya, may 3 bagay siyang bawal na bawal gawin habang buhay. Ito yung tinatawag na panata ng isang Nazareo. At habang lumalaki si Samson, nako, dito na natin makikita kung gaano siya kalakas. Hindi ito ordinaryong lakas talagang pambihira. Imagine nyo to, bata pa lang siya, may nakalaban siyang leon. Isang leon. At anong ginamit niya? Wala. Sarili niyang mga kamay lang. Walang kutsilyo, walang kahit ano. Grabe. Pero hindi lang hayop ang kaya niya. Paano kung tao? At hindi lang isa, kundi 30. 30 kalaban. Sinugod niya ng sabay-sabay. At nanalo siya. Ganun siya kalakas. Pero eto na yung pinaka-wild sa lahat. 1,000 sundalo. 1,000 kalaban. Anong armas niya? Isang super high-tech na espada? Hindi. Ang ginamit lang niya ay ang buto ng panga ng isang asno. Isipin niyo yun. So 'di ba, parang walang makakatalo sa kanya. Pero alam niyo, ang pinakamalaking kalaban ni Samson, hindi yung mga Filisteo, kundi ang sarili niya. Kasi may misyon siya, 'di ba? Ang iligtas yung mga kababayan niya. Pero si Samson, mas gusto niyang sundin yung gusto niya lang. Kahit na sinasabi niya ng mga magulang niya na, "Uy, wag yan, mali yan." At yan, yung sagot niyang yan na yung simula ng mga problema niya. Yung pagpili sa sariling gusto kahit alam niyang hindi tama, doon nagsimula ang lahat. At dahil sa mga sunod-sunod na maling desisyon, nakilala niya ang isang babae, si Delilah. Ang problema, si Delilah may secret mission din. Binayaran siya ng mga kalaban para alamin ang sikreto ng lakas ni Samson. So si Delilah, paulit-ulit nang nagtatanong, saan ba galing yung lakas mo? Sabihin mo na sa akin please. Alam nyo, dapat red flag na yun para kay Samson, di ba? Pero, hindi siya umalis. 3 beses siyang nagsinungaling kay Delilah para subukan siya. At sa 3 beses na yon, napatunayan niyang traidor si Delilah. Kitang-kita niya na may mga sundalong nakaabang. Ang linaw na ng ebidensya, di ba? Pero, naku, binaliwala niya pa rin. Hanggang sa sobrang kulit ni Delilah, bumigay na si Samson. Sinabi na niya ang totoo. Yung sekreto nasa buhok niya. Dahil yung buhok niya ang simbolo ng panata niya sa Diyos. Kapag pinutol yon, mawawala lahat. At ganun nga ang nangyari. Habang tulog siya, pinutol ang buhok niya, at sa isang iglap, boom! Nawala ang lakas niya. Yung pinakamalakas na tao, bigla na lang naging ordinaryo. At doon, nahuli siya, binulag at ikinulong. At doon, sa dilim ng kulungan, doon lang niya na-realize lahat. Dito niya naintindihan na yung tunay niyang kahinaan ay hindi naman pala kayang talunin ng kahit sinong sundalo. At nagsimula siyang magsisi. Samantala, yung mga Pilisteo, nagpipiesta. Sobrang saya nila. Inilabas nila si Samson na bulag na para pagtawanan. Ang hindi nila alam, may isang huling hiling pa si Samson. Doon, habang nakahawak siya sa 2 malaking haligi ng templo, nanalangin siya. Nakiusap siya sa Diyos, bigyan pa siya ng lakas, kahit sa huling pagkataon na lang. Grabe yung kwento niya, no? Medyo malungkot, oo. Pero alam nyo, may napakalakas ding aral na makukuha tayo dito. Kasi isipin nyo, sa katawan, sa muscles, si Samson ang pinakamalakas sa lahat, walang duda. Pero sa loob, sa kakayahang kontrolin ang sarili, doon siya mahina. So, ano ang tunay na kadakilaan?
Yung aral dito ay hindi yan nasusukat sa kung gaano kalaki ang muscles mo. Nasusukat yan sa kung gaano mo kayang kontrolin yung sarili mo, yung mga nararamdaman mo at yung mga gusto mong gawin. Kaya eto, ang iiiwan kong tanong para sa inyo. Ano sa tingin nyo ang mas mahirap gawin? Ang talunin ng isang leon gamit lang ang mga kamay mo? O ang sabihin sa sarili mo na hindi kapag alam mong may isang bagay na mali? Pag-isipan nyo yan.